lahat. At salamat, maraming nakadalo ngayon. Salamat mga kapatid na pinakikita niyo sa bawat isa, lalo na sa Panginoon, na tayo'y uwaw sa salita ng Diyos. Pero ba kung marinig ko rin ng malakas na iman? Na may kasamang palakpak. Amen. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga leader, sa lahat ng mga tumanong ngayon. Talagang pinakikita natin talaga napakahalaga ng Diyos sa buhay natin. Amen. Napakahalaga ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Glory to God. At patuloy lang po tayo sa lahat ng nanonood ngayon sa live streaming na ito, saan ka man tao naroon, at lahin mo ang kapangyarihan ng Diyos, ay patuloy mong maranasan sa ng iyong pamilya. Patuloy kung baba sa Panginoon, upang patuloy. Dahil ang nais ng Panginoon, upang tayo makapunta sa glory ng kanyang kaluwalhatian, glory sa kanyang harapan, dapat talaga magpakababa tayo sa Panginoon. Amen. Amen. No? Tingnan mo ang katabi mo, bakit tayo magpasok. Subukan mo siya po. Nasabihin mo sa kanya, magandang umaga po. Magandang umaga. Diba? Magandang umaga sa iyo. Lord, isang malakas pa ulit palakpak para sa kanya. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ngayon, the value of church. No? Glory to God. Amen. Nung nakaraan po tuturo ko, pinag-aralan po natin the value of restoration. Kaalaga ng Panginoon bago sa Panginoon. Ngayon, pag-aaralan naman natin ngayon the value of church. Ito'y binibigay ng Panginoon sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lang para sa iyo, at hindi lang para sa akin. Ibig sabihin, sa lahat. In-address niya po ito sa lahat. Sa nangyayari po ngayon, ng COVID-19 sa buong mundo. No? At naniniwala tayo ang Lord to us. Kailangan lang talaga natin matangkay. Kasi hindi pa nasasatisfy ang Lord. Hallelujah. Baka kasi ikaw yung nanonood ngayon. Baka ikaw yun na nakikinig ngayon. O baka ako yun. Hinihintay pa ng Panginoon. Para magpakababa sa Panginoon. At ang Lord, sa nangyayari po natin ngayon, alam naman yan ang Lord. Kaya nga may kanta na, huwag mong isipin na ako'y malayo sa iyo. Isa, pag dumarating tayo sa problema, para bang sinasabi natin sa sarili natin, naniwan ako ng Diyos. Minsan nangyayari po ba sa akin? Ako nangyayari po sa akin. Nangyayari po ba sa akin? At itong mga katuluan ito, tataklate natin ito, maaalala natin ito pagdating ng tamang panahon na ikaw ay tumadarang sa pagsubok ng Panginoon. At ito pag-aaralan po natin ngayon, the value of chance ay napakalaga. Ang karakter o ang senaryo ng isang tao, kapag tayo nagkakamali, no? Ang tao mahilig pumuldok sa isang tao. Diba? Tama, mali. Minsan, pag nakita natin, nagkaroon ng kamalian ng isang tao, minsan kahit natin nakikita, magbago na kahit kasama natin sa pamilya. Ganun pa rin natingin natin sa kanya. Alam niyo kapatid, kapag nararanasan niyo po yan, no? Pati sa nanonood din na live stream. Kung ikaw nananampalataya ka sa pawahin mo na. Huwag mong yakapin ang ganong sistema na nilalagay ng kaaway. No? Kasi ang kaaway lagi naglalagay sa iyo ng negatibo. Talunan ka na. Wala ka ng pag-asa. Yan ang nilalagay lagi ng kaaway. Pero ikaw ay anak ng Diyos. Binigyan ka ng karapatan para sayawin ito ay sawayin ito ang mayakapin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Kaya para maunawaan natin ang ating kapwa-tao. Ganon yung Lord. Sa bagay, hindi naman natin mapapantayan ng Lord. Pero ang Panginoon, pag nagbigay ng pagkakataon, hindi na tinutulungan lagi. Lagi may pagkakataon. Kasi dudog pa yung habag niya rito sa mundo. At huwag po sana natin hayaan na ang habag na yun ay mawala. Dahil pag nawala yun, rapture na kapatid.
Kahit anong lapit mo pa sa Panginoon, useless na. Tama mali. Kaya ang mga pagkakataon na binibigay ng Diyos o binibigay ng isang tao, dapat napakahalaga. Napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? No? Kaya pag binigyan ka ng pagkakataon sa eskwela, sa mga bata, sa mga magulang, no? Kayong mga anak, nabigyan kayo ng pagkakataon ng magulang, pagpahalagahan niyo. Pwede ba ako makarinig ng amin sa mga kabataan? Napakahalaga ng pagkakataon na inilalagay sa buhay natin. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Yun, huwag sayangin. Glory to God. Sabi niya sa 1 Corinto, chapter 11, verse 32, ngunit dinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Palapakan nga natin ang salita ng Panginoon. So, nangyayari ngayon yung COVID-19, inaalaw ng Diyos yan eh. Inalaw yan ng Diyos. Diba? Mayroong story sa Bible si Job. Ang sabi ni Satanas, conversation nila, sabi niya, kaya lang naman sa'yo naglilingkod sa iyan kasi puno-puno ng pagpapangayal eh. Conversation nila ng Satan at ang Diyos. Ano sabi ng Lord eh, sige, yahayaan kita. Pero meron siyang isang ibiniling. Huwag mo kukunin ang buhay. Kaya si Satanas, akakataw ka na ito. Diba? Kung story talagang ginawa niya yung the best talaga para si Job mawala sa pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi naman wagi ang kaaway. Nagpatuloy pa rin si Job. Ganyan po tayo. Panginoon sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, no? Bago dumating ang paghuhukom. Sabi tayo ang huling paghuhukom ngayon. Bago dumating ang paghuhukom, napakalinaw na sinasabi ng Bible. Upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Ikaw yung kapatid sa tao. Minsan, hinahayaan ng Panginoon na dumarang tayo sa ganitong sitwasyon. Kasi mahal niya tayo. Yeah. So, COVID-19 na yun, napalayo ka sa magulang mo, o dumarating yung time na, minsan, umaka na siguro. Minsan, may mga gusto mong bilhin, di mo magawa. Yeah? Sa inaalaw ng Panginoon yan para lumapit ka sa Kanya. Kasi nais ng Panginoon ang lahat sa Kanya manumbalik. Yeah? Manumbalik. Pero meron ka sabi sa Bible, diba? May mga pinili ang Diyos. Sana ikaw yun at ako. Pero kahit hindi, binibigay pa rin niya yung pagkakataon sa tao na magbalik loob sa Panginoon para maglingkod sa Kanya. Pwede ba ako makarinig ng iman? Kaya sa ganitong pagkakataon na malapit na tayo makalaya, no? Malapit na tayo makalaya sa COVID-19 na virus na ito, sana kapatid kung narito, maging responsable ka ng tagapaglingkod ng Diyos. Diba? Sana hindi ito masayang. Dapat ito magkaroon ng aral bilang isang Kristiyano. O bawat isa sa atin maging aral ito. Kung hindi ka naging matino, matinong magulang, matinong ama, no? Sabi na, may umating Father's Day, wala akong Father's Day. Dapat gawin mo na maging matino. No? Nung hindi ka naging matino, naging ina ka, dapat maging matino na. Matuto ka na. Naging aral sana sa iyo yung COVID-19 na to. Kasi darating ang time, marami na ang spekulasyon ngayon na malapit na dumating ng Panginoon. Pero tandaan natin kapatid, lipot na tayo. Kasi baka mamaya, habang iniintay namin yan, yun ang kaisip-isip natin, mabenta naman tayo. Dahil sa tagal ka, benta ka. Napasok ka na ngayon sa Mandaluyong. Diba? Likod lang tayo ng likod. Gawin natin, mag-level up tayo. Para pagdating ng Panginoon, kasama ka sa kanya kaharian. Tapos, amen, pwede ba makarinig muli ng amen? At sa paglilingkod sa Panginoon, tatahan po natin, napakasarap. Kaya sa pangalawang pagkakataon na ibibigay sa atin, lagi ko sinasabi, history ko sa atin sa lahat ng lahat. Kung COVID-19 na dumating, na matapos ito, hindi ka nakalusan. Sa mga palakpak para sa Panginoon. Pumili ng Panginoon. Hallelujah, glory to God. Ilagyan mo ito ng supporting verse sa John chapter 5, verse 1-9. Yung papapagaling sa Bethsaida, patungkol po ito dun sa... ayan po.
Kaya hinati-hati na. Ang istorya po nito, mga kapatid, sige, basahin ko na lang po ng mabilis. Sabi niya sa verse 1, pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito ay malapit sa pintuan. Ang mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 542. Kung tawagin ito sa wiling Hebrew ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming misangit, mga bulag, mga pilay at mga paralatiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig. Matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Purihin ng Diyos. May isang lalaki doon na 38 taon may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala akong maglulusong sa akin kapag sumalaw na ang tubig, papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noong araw din gumaling, ang lalaki binuhat ang kanyang higaan at lumakad noong araw ng pamamahinga. Palakpakan natin ang Panginoon. May isang lalaki, 30 taong gulang na. No? Simula bata pa siya, meron na siya karamdaman. Alam naman natin, kapag ang tao may karamdaman, ang unang-unang mangyayari, napapabayaan ang sarili. Di ba? Sabi mo na magawang magsuot. Palibag siguro, kung nakikita natin sa kalsada, ito yung tipong tao, pag gano'n ka ng katagal, mabaho ka na. Lalo na kung walang nag-aasikaso sa'yo. Ibig sabihin, to cut the story short, wala ka na kapag-kapag-asa. Wala na lumalapit sa'yo, baka pinupuli ka pa. Diba? Minsan, inaayawan ka ng mundo. Diba? Minsan, inaayawan ka ng mundo sa ugali mo, inaayawan ka. Mismo, pamilya mo na, inaayawan ka pa eh. Diba? Kahapon lang, pina-encounter ako, magkakapatid. Galit sa mga magkakapatid. Pero hindi ko mananampalataya. Maaari na ayaw magkakitaan. Masama daw ng ugali. Pag tinanong mo naman isa, masama rin ang ugali. Diba? Lahat sila masasama ugali. Ang galing, magnanakaw, galit sa kapwa mga nanakaw. Diba? Yan ang mundo, yan ang ugali ng isang tao. Kapag meron pang mali, pag sumablay ka, sablay. Pero sa Panginoon, pag nagbigay ng pagkakataon katulad sa lalaki ito, natang natin sa istorya, pinagaling siya. Pinagaling ang lalaki. Walang kapag-apag-asa. Nabubuhay sa mundo, walang kapag-apag-asa. Diba? Kaya mga kapatid ko naririto sa lahat ng nanonood, yung live streaming mo, dumarating ka man ngayon, may karamdaman ka, dumarating ka man, ang buhay mo, sirang-sira. Kapatid, sinag-challenge kita, may pagkakataon na binibigay ang support para sa buhay. Naalala ko, nagpapasimula akong isang Kristiyano, nandun ako sa Tutuman, yung first namin doon sa taas sa Tutuman. Nagkaroon ng panawagan ng isang mananangin ka na hindi mo ang ilala. 30 minutes, balik kayo, lahat ng mga kasama, workers, mga member, lahat, baka. Bumaba kami lahat nung 1,000 kami. Nakakasapot. Naghanap ng tao ang ipapanalangin. Naman, na-encounter ko po nung ako po siya sa bus kasi bukas po ng mall is 9:30. Ang service po namin is 7 to 9 and 9 to 11. So, palawagan na ng Sos, sarado pa. Ang mga tao gusto pumasok sa mall, nasa tabi na. Yun yung pagkakataon na kinausap ko siya, pinalalang. Ano sinasinahan mo? Isang araw na po ako hindi mo. Bakit naman? Bakit naman? Tinakoy ako ng tatay ko. Ay, napakalaga yung wala pa kalaga yung isa, may kinakausap tao. Hindi ko sa kanya, gusto may panalangin. Pero bago na tanggapin mo yung Panginoon. Ano sa story na sinasabi niya, hindi daw siya matanggap ng tatay niya. Kasi nalaman ng tatay niya na, sorry sa term, nabakla siya. Pero, ang ikalakit niya, alam niyo po, ako ang nagsusupply ng mga kailangan ko sa pamilya ko.
Sa kabila ng lahat na ginawa ko, simula ng trabaho ako, ginawa ko, simula umpisa, tumulong po ako sa pamilya ko. Nandiyan sa ganitong kalagayan ko, inakuya ko ng tatay ko, pinalayos ako sa tatay ko. Gusto ko muna kong magpakamatay. Salamat, sabi ko, talagang will ng Lord na magkausap tayo. Encourage ko siya. Ang Lord nagbibigay ng pag-asa, iba't ipanatang. Kasi na pinanalangin ko siya, pinatiyak siya ng tiyak sa Panginoon. Sinasabi ko sa kanya, wait na. Alam mo, ikaw ang may lakapin mo tayo. May nakawa sa kanya. Ako naniniwala ako. Naniniwala ako na may panawagan at mapaguhitan ng Panginoon. Kaya tayo nakausap. Alam niyo po, lumipas ang ilang linggo. May naghahanap po sa akin. Yung para yung tao pinanalangin. Amen. Na through congregation, pumakat siya sa Panginoon, lumapit siya. Amen. Sana yung tao na yung pagpalalo ng Panginoon at maalis na siya sa Panginoon system na kinalala yun. Amen. Dahil nais ng Panginoon na tayo makita gamit namin. Alapakan ulit natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagkakataon na binibigay ng Diyos. Kaya kung dumating man yan sa buhay mo, sa pamilya mo, huwag mo sayangin. Huwag mong sayangin ang nilalagay sa iyo ng Lord kapag kakataon. Kapatid, kung naririto, kabataan ka man ngayon, naririnig mo ang mensaheng ito, napakahalaga nito sa buhay mo. Sana huwag natin sayangin. Di ba natin sabihin ng malakas, huwag natin sayangin. Huwag nating sayangin. Tapos kumihin ka ngayon sa kasali mo. Praise God. Hallelujah. Alam niyo kung bakit po kayo pinagagalan ngayon sa kapatid? Para lagi niyo siya makikita every Sunday. Amen? Alakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Tayo po yung patuloy. Purihin ang Lord. Sabi niya po sa unang pag-aaralan po natin, decide if you want to change. If you want to change. Mag-desisyon ka na. Mag-desisyon ka na. Okay. Basta lang ka nanonood ngayon. Mag-desisyon ka na. Gusto mo magbago, kabigay ng Panginoon, mag-desisyon ka. Huwag mo na itong sayangin, huwag mo na itong pakawalan. Dapat mag-desisyon ka na. Alam niyo, kapag kumikilos ang Panginoon sa buhay niyo, ay napakalagay conviction eh. Sino ang inuumbik? Nakakaranas sa conviction na gawin sa Maraming Espiritu Santo. Sana na. Kasi ito po yung magdadala ko para tayo hindi mapunta sa kasama. Baka mamaya, ginukumbik ka na ng Lord. Huwag natin siya. Andaan po natin, tinanggap tayo ng Panginoon sa kanyang agawaran kaya hindi tayo karapat-dapat. Ako hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. May kasi kahit pastor ako hindi ako karapat-dapat. May mga pagkakataong sumasaklay. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Lahat tayo. Lahat tayo nakakatayo pa rin. Nakakatayo pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon sa kabila ng ating nagagawa. Tandaan po natin kapag pinapaalala na tayo ng kaaway, hindi ka karapat-dapat magpuri ngayon, nagbura ka na eh. Hindi ka karapat-dapat magpuri ngayon, napakasalbahay mo nga. Sawayin mo yan. Kasi kapag ganyan lagi ang pamumuhay mo, lagi mong niyayakap ang gawa ng kaaway, kapatid ko narinig ko. Sorry sa word. Babagsak at babagsak ka. Narating magigising ka na lang sa isang bansa na sa basurahan ka na. Ibig sabihin ng basurahan na sa makamuntong anak nila na wala ba. Tandaan mo natin minsan, hindi natin nakikita yung ating mga mali. Ang ibang tao nakakapit. Kaya kapag minsan nasa way ka, ang kapit mo. Magpakumpabala. Eh di ba ako makarinig ng amen kahit masakit? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ka sa Lucas chapter 15, verse 18 to 20, babalik ako sa aking Ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat sa tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Kaya napakasarap na sa salitang babalik ako. Pwede ba natin sabihin ulit na sabay-sabay, babalik ako? Babalik ako.
Napakasarap na lagi tayo nasa presence ng Lord. Uulitin ko po. Kahit anong nangyayari sa atin, lagi po tayo man, yung salita ng Lord na pagkakalakin. Lagi po tayo. Oo, hindi tayo karapat. Yung mga pagkakataon na lagi pa ulit-ulit. Pero pilitin natin. Alam niyo po, pagkasama natin, ang banal na Espiritu, lagi natin yan inilalagay sa Kanya, lagi natin ibibigay niya. Tutulungan niyo po tayo. Kasi hindi natin walang makapagbabago sa atin. Ikaw, hindi kita kayang baguhin. Kahit magulang mo, hindi ka kayang baguhin. Kahit ibitin ka pati marik, iyak ka pa rin. Pero ang Lord lang ang makapagbabago sa atin. Kasi tandaan po natin, nais ng Panginoon nga, ulitin ko yung sinabi ko magpakumbaba. Kaya tayo hindi nakakarating sa Kanya dahil sa pride. Pati yan ang ayaw ng Lord. Para malayo tayo, malaya tayo. Kahit ang tao, ikaw umaalis ka sa presensya mo. Yeah. Nandiyan pa rin siya. Hinahabol ka ng pagkakataon. Anak, magdesisyon ka na, mahal kita. Kaya, ba napakasarap? Magdesisyon ka kasi mahal kita. Kailangan kita sa akin kagawaran. Binago na kita eh. Gamitin mo. I-testify mo sa iba. Katulad niya yung kanina, yung lalaki. Diba? Walang kapag-asa. Galing na doon. Kasi nais ng Lord na nais ng Panginoon ang bawat isa sa atin maranasan mo kapangyarihan ng Panginoon. Kaya walang magsasabi dito na ako perfecto ako. Kasi kung perfecto ka, patay ng bata ka. Baksak mo impyerno ka agad. Matik na yan. Diba? Yabang mo eh. Diba? Perfecto. Hindi ako nagkakasala. Yabang. Huwag ka mag-alala, may nag-aantay na kagad tayo. Ontas pa. Diba? Kaya sana mga kapatid kong narito, paglayin natin ito, magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na, ngayon na. Hindi bukas. Ngayon. Palapakan ulit natin ang Panginoon. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, ninakap at hinalikan. Glory to God. Ito po yung kwento po ng prodigal son. Yung kaninang binasa po natin na babalik po. Kwento po ng prodigal son na inuwa ng kanyang mana niya sa kanyang tatay, ang balang niya, balas. Hanggang sa dumating ang pagkakataon sa buhay niya, nag-decision siya na babalik. Iba pala pag nasa presensya ka ng Ama. Ha? Iba ka pala pag nasa presensya ka ng Diyos. Diba? Dahil ang Diyos, ang taglay ng Panginoon, pumarito ang Panginoon para pagpalain tayo, bigyan tayo ng kasaganang buhay. Kaya di ba kung marinig ng amin? Diba? Yan ang Panginoon, kay pangako ng Lord, bigyan tayo ng masaganang buhay. Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Panginoon. Sa John 10:10, tatlong karakter ang ginagawa ng away. Gusto ko lang itong sabihin ng mabilis lang sa inyo. Ang pagkaakilanlan sa kaaway. Pumarito ang kaaway para magwasak, pumatay at pagod. Kaya kapag nangyayari sa iyo, nakuha ng kaaway. Amen. Glory to God. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa pagkulang panahon ay pinakikinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Glory to God. At pangalawa, decide to making excuses. Naguluhan ako kasi binago yung medyo nagkakaroon ako na. So, ibig sabihin, magdesisyon na tayo. Ang tao kasi maraming dahilan eh. Ang Lord, binibigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon. Pero ang tao ba? Huwag mo na Lord. Hindi pa ako tapos sa ganito. Nag-i-review pa ako. Yeah?
Hindi pa ako sawa sa ganitong hangin buhay. Huwag muna sa ngayon. Diba maraming ganyan? Bro, magbalik ka na. Sis, magbalik. Darating yan. Darating yan. Darating yan, Pastor. Pag-pray mo lang ako. Diba? Sa nakakalungkot. Baka mamaya pagbitaw mo lang kanyang salita, tumating na, Lord, tandaan mo natin, hindi natin naawak ang buhay natin. Kaya dapat na dumating ang pagkakataon ito, huwag ka na mag-alibay kayo na. Huwag ka na patumpik-tumpik, sumunod ka na agad. Kinukonfik ka na eh, sumunod ka na. Kaya ka kinukonfik ng Lord, dahil may pinakayang pagkagawa siya sa iyo. Baka mamaya, isa sa Panginoon, kailangan masama sa listahan ng kaligtasan. Diba? Sino nangangarap dito, pamit niya ako maligtas? Nagsama-sama kayo sa lahat. Sino may kasabihan nga tayo, di ba? Walang matigas na kape sa mainit. Ay, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Di ba? Kaya kung magulang natin, kapatid natin, matigas, pinuso ko. Nalabot din niya. Lagi ka nang lagi, ayayain mo. Alam niyo, darating ang pagkakataon, bibigyan ng malaking problema ng Lord niya. Naniniwala kayo. Strategy yan eh. Kaya, kung may strategy ka, may strategy din ka, Lord. Kaya, ang tao pa naman, pagkabagsak na, saan malapit sa Panginoon eh. Ha? Yung mamamatay ka na, nasa hospital ka, saan ka mananalangin sa Lord eh. Diba? Yung dati kang mayabang, mamamatay ka na, ang bait mo na eh. Diba? May nakakita ba kayong ang yabang-yabang, diba? Nagkasakit, na-stroke. Biglang bumait, diba? Kasi kung mayabang pa rin siya, walang mag-aalaga sa kanya. Diba? Naalala ko dati, nalagaan kasi ako ngayon. Bait niya na. Tapos nalaman ko istorya, hindi pala siya nagkabay. Kasi sabi niya, kasi walang mag-aalaga sa akin. Tama nga naman. Kaya dapat huwag na natin hintayin pa. Huwag na natin hintayin kung ilos ang Panginoon para makuha ka niya sa, ano ba sabihin ha, sa mabilisang paraan. Kung hindi ka makuha sa sangkong dasa, nakukulit kita sa, ano na kasabihan na yun, sangkong paspasan. Kaya minsan ganyan tayo eh. Hintayin ba natin yun? Na madapa tayo ng tuluyan bago natin tayo lumapit ulit sa Panginoon. Sana kapatid, huwag ganun. Amen. Bilang mga leader, ayaw namin mabalitaan yung ganong pagkakataon. Ako nakalasan ko po, lagi ko po sinasabi, talagang hindi lang ako dumapa, talagang gumulong pa. Dumating pa sa time na talagang hirap na hirap ako. Kasi minsan inaaraw ng Lord eh. Ang dami kong tanong. Yabang dami kong tanong, bakit gano'n? Pero mo, naglingkod lang ako ng ilang panahon. Yabang mo na eh. Sinisi ko ng Lord. Kaya, hindi ko nakita yung mga ginagawa ko. Mali pala minsan sa kanya. Diba? Minsan, inaalaw ng Lord na minsan na mangyari sa iyan eh. Pero sasabihin ng Panginoon, ay Satanas, huwag mong kunin ang buwan niya, hindi ko siya tapos sa akin. Diba? Alam niyo kapatid, kaya ka ngayon nanonood, kaya ka ngayon ang ikinig ngayon, dahil may panawagan sa iyo, Diyos, hindi pa tapusan ka sa buhay mo, palakpan mo pa niya. Yun know, pagkakataon na malapit ka lang mamatayin, sinisip ka ng Lord, kasi hindi pa siya tapos sa iyo. Uy, namong mo nga si kamatayan. Pero hindi dumating eh. Yung pala, nagamitin pa ako ng Lord. Masalimuot ang pagkawala ko sa Panginoon. Kasi masalimuot din ang pagpapalik ko sa Panginoon. Grabe. Kaya nasa paglilingkod hanggang may panahon, kaya pa natin. Maglingkod na tayo ng tama sa Panginoon. Huwag na tayo mag-alibay pa. Tandaan po natin, ang pagpapala ay nandiyan lang yan. Makita ng Panginoon na ayos ka. Nag-enjoy sa iyo, Lord, ba naaaliw ang Panginoon sa paglilingkod mo. Mag-overtake ang pagpapala sa iyo. Kasi alam ng Lord ang pangangailangan.
At baka natin ang Lord. Kaya nga ko lang, iniwala ako kahit may karamdaman ka man ngayon. Magagalingin ka, Lord. Kasi lahat gagawin kanyang testimonya na pinagaling ka sa iyong karamdaman. Tandaan po natin, katulad ng lalaki po natin, ano yung binasa po natin. At 38 may sakit. Pinagaling ng Lord at nais ng Panginoon. Ako naniniwala ko, lalaki na yung nag-testify yun sa pamilya niya. Nag-testify yun sa pamilya niya. Maraming tao at daming dahilan, gustong magbago pero ayaw ng sarili. Totoo naman yan, di ba? Ngayong taon na to, magbabago na ako noong 2020. Pagkatapos sa birthday ko, magbabago na ako. Sabihin na Lord, ilang beses mo naman pinangako yan. Di ba? Alam niyo po, ang Lord pa naman naniniwala doon sa atin. Kaya ang Lord sensitive siya. Kasi ang Lord sensitive sa pangako niya. Pero makarinig ng amen. Nagbitaw siya ng mga pangako hanggang ngayon, tinitamasa natin. Pinatutunayan niya na si Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Lord sensitive kapag may binitawan ka sa kanyang pangako. Sensitive ang Lord yan, pinangahawakan niya. Kaya minsan kapag hindi mo nagalaw, kapag hindi mo nagawa, kinukumpit ka. Kapatid, nangako ka, sabi mo, every 3 p.m. mananalangin ka. Amen. Diba? Ang ginagawa ng kapatid natin, pinangumunahan na Star Dali. Diba? Kapag hindi mo nagawa yan, tatapikin ka ng Lord. Kaya tayo tayo mangangako sa Panginoon, malito malaki. Yari ka. Papaalalan ka ng banal na Espiritu Santo, anak, nangako ka. Gising ka na. Manalangin ka na. Devotion ka na. Diba? Minsan dumarating ang time na yan. Ako po minsan, kahit busy ako, kailangan ko magising ng maaga para magluto, mag-asikaso, mamaleki. Minsan, paalis na lang ako, kinukumbit ako kasi nakasanayan ko po. Hindi po ako magbabasa ng Bible. Manonood po ko ng live streaming ng Word of God. Masig na ako ng ako. Minsan, sa gitna ako, sa pinto na, lalabas na ako, tinatapi ko, tinapalas na din mo. Balik uli ako. Kasi minsan kung ginawa ko yan, hindi late ako, magalas, 6:30 nang malis po ako. Alam nyo, ang tuman. Walang peta. Pero maraming pagkakataon nung inuna ko siya. Kahit minsan tanghali na ako. Mabilit. Kahapon lang nung Sabado. Halos magte-turn pa po ako nakapag-tip na kasayari. Mukha po ako ng power po. Hindi ko na malala kasi po dito parang ano po tayo. Hindi ko maramdaman kung umaga na, ang gabi na. Gulat na lang ako kasi si Rendilo natin. Alas 11 na pala. Nag-i-enjoy pa ako sa presence ng Lord ba? No? Kasi kami ng dalawa dito na ano. Pero alam niyo po, nakaupos po ko ng tingin. Hindi, ka sa Panginoon na. Sino na mo siya? Kaya huwag tayo magpatumpig-tumpig na, magdesisyon ka na kapatid. Huwag sa akin tumating kasi alam niyo po, tayo ang natutuwa ang kawan. Huwag muna. Pagbitaw mo lang, huwag muna. Kung paano nagsasaya ang mga anghel sa kalangitan, gano'n din nagsasaya mga mapuri sa tanas ko. Kapag ang mga lingkod, ang pananampalataya ng Panginoon, kasunod niya, maraming alibay para sumunod sa kanya. Alam ko, nararanasan niya. Ako dumating sa akin na, takas ako ng takas bakit? Para ako si Jonah, takas ang takas. Pero nahuli pa rin ako ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nandito ko sa inyong harapan, nakakaroon ng salita ng Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon hanggang kailangan. Glory to God! Maraming tao takot kay Lord kasi ayaw nilang pag-uwi ng Lord. Totoo yan, di ba? Maraming tao takot sa Panginoon eh. Takot ka pumasok sa salita kasi babaguhin sila eh. Ha? Pero ito yung maganda sa tao eh. Alam nilang maraming babaguhin sa kanila. So, takot sa Lord. Sa alam nila babaguhin sila. Tandaan po natin, napakasarap mabago. Diba? Sino nangarap na babago pa? Yung dati ka sinusumpa ng pamilya mo sa ugali mo, di ba? Tapos darating ang time, yayakapin ka nila.
Diba? Ang sarap na. Ang sarap na kinikwento. Ito, tatay ko dati. Wala po kwento. Wala po silbi. Nag-isip pa lang sa umaga, alak na. Bago matulog, alak pa rin, di ba? Pero nung pinabo ka sa Panginoon, pag-isip sa umaga, tatay ko ngayon, Biblia, alak tawa. Bago matulog, nanananan, napakasarap, di ba? Ang sarap na dating ang masama, binago ka ng Lord. Kaysa yung mabuti ka, pinasama ka. Ha? Pangit. Di ba? Saan ka? Yan? Doon ka na sa masama na binago ka. Lord God! Pagkino ka na talaga! Hallelujah! Yun, minsan inuulpi ka ng Lord, tigil mo na yan, pero patay mali siya ka. Sorry ko yan. Minsan inuulpi ka na ng Lord eh. Tigil mo na yan, mali yan eh. Eh, tayo pa naman, pag gumagawa tayo ng mali, may kabilang tayo katuwiran. Sinakala nga sa ganyan, ha? Tama to. Ito nga ang sabi sa Bible. May sabi pa sa Bible, di ba? Umukuha ng verse sa Bible, inilalagay doon, pinagtatakit doon sa ginagawa. Di ba? Minsan ganyan tayo eh. Minsan mali ka na eh, patay mali siya ka pa. Di ba? Sorry ah. Ano kailangan ko itong bitawa? Inuunti ka na ng Lord eh. Alam mong mali. Tigil mo na. Pero salamat sa RS Explosion Ministry. Walang nakakaranas ng ganyan dito. Amen? So, hallelujah. Inuunti ka na ng Lord eh. Pwedeng ikaw, pwedeng ako. Sama-sana tayo, tigil na natin. Huwag na tayo patay mali siya, mali. Di ba? Sa lahat ng nanonood dyan yun. Diba? Sana kapatid ko naririto. Habang nakikinig, habang narinig ko ng mensahe nito, naniniwala ko kumikilo sa Panginoon sa buhay. Pwede ba tayo panagdalian na kumikit at yumuko? Lord, Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Panginoon, Lord God, sa pagtanggap, Espiritu ng pagtanggap, Panginoon. Kung meron kaming adal-adalang abigatan, Lord God, Lord, sana, Panginoon, Lord God, naging patuloy mo ang pangalawang pagkakataon na ilalagay mo sa bawat buhay namin. Sa aming pamilya, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat, Panginoon. Sa lahat ng nanonood ngayon, Panginoon, Lord God, tumilos ka rin sa buhay nila, Lord God, sa unang kanilang pamilya. Na patuloy silang magbago sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Sabi niya nga sa John chapter 5 verse 7, sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako. May nauuna na sa akin. Diba? Dito pa lang. Nag-aalibay na siya. Ha? Eh, alam ng Panginoon ang pangangailangan niya eh. Kung tutusin, dapat kumilos na siya. Yeah? Bakit? Wala tayo doon. Pero, ang nais ng Panginoon, na dito pa lang pinakikita niya. Gusto niyang gumaling. Gusto niyang magbago. Diba? Pero marami siyang dahilan. Ganun tayo, marami tayong dahilan. Yeah? Kapatid, tinatanong ka na ng Panginoon. Gusto mo bang gumaling? Diba? Katulad ng lalaking walang kapag-asa, tinanong ng Panginoon, Ginoo, gusto mo bang gumaling? Tumayo ka! Di ba? Eh, ngayon, nagsasalita ang word sa atin. Mga anak, gusto nyo bang gumaling? Ngayon na! Yeah. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang mag-anibay kasi puro yung trabaho eh. Di ba? Hindi ka naman nagtatrabaho ka, naglilipot ka. Baka mamaya sa trabaho mo, di alam, born again ka. Mananampalataya ka, kaibigan. Napakahalaga sa loob at labas ng tahanan sa trabaho, alam na mananampalataya ka. Alam niyo po kung bakit, sana nararanasan niyo po. May mga pagkakataon dumarating sa buhay nila na dumaraan sila sa matinding pagsubok. Kailangan nila ng kaagapay na katulad mo at katulad ko na mananalangin. Hindi ba ako makarinig na malakas na amen? Sino nakakaranas dito na minalapit sa iyo at hihingi ng panalangin? Sa katrabaho mo, sa eskwela mo, sa kaibigan mo. Kapatid, sana nararanasan mo yan. Sana nararanasan
maranasan natin lahat yan. Na maging kagamit-gamit tayo ng Lord. Diba? Baka mga mamaya, asawa mo na lang, nahiya pang lumapit sa'yo para manalangin. Diba? Minsan may ganyan eh. Diba? May kwento sa isang pastor. Asawa niya, hindi pastora. Yung asawa niya, hindi lumalapit sa asawa niya, pastor, pare, pumunta pa sa ibang leader, pangalakin ko. Parang ang pangit, di ba? Kulang na lang sabi, di ba, pastor, asawa mo? Ha? Hindi ka ba naniniwala sa kanya? Panalangin niya? May ganun eh. May ganun senaryo kasi. May ganun kaisipan. Di ba? Kasi, pinupunti kasi ako, parang sinasabi na ito, tama na. Wala akong masama po. Pero may mga minsan may mali ang dating. Di ba? Eh dapat lahat tayo maging agamit-gamit. Lalo na kung nagiging agamit-gamit kasi nasanay na sa iyo ang Lord eh. Nasanay na sa iyo ang Lord na nagbabasa ka ng Bible. Nasanay na sa iyo ang Lord na nananalangin ka. Nasanay na ang Lord sa iyo na naglilingkod ka. Tapos mawawala yun ng isang iglap. Kung sana kapatid ko narinig mo ang isang ito. Huwag kang magtumpik-tumpik. Huwag ka na mag-alibay. Maglingkod ka na. Sayang ang pagkakataon na binigay ng Lord. Alam natin, di ba? Alam natin. Hindi ko na babanggitin. Ang pinanggalingan natin, di ba? Marami sa atin dito. Hanggang ngayon, pinapanalangin ko. Kasi tandaan po natin, tayo dapat nagmamahalan. May mga pagkakataon, ang kaaway, pumarito siya para magwasak, mankilat, kumakay. Tumating sa isang leader. Nasira, nawasak, mawala. Pero bilang kasamahan, bilang mga magkakasama tayo sa isang pananampalataya, ang pagmamahal, pinapanalangin pa rin, di ba? Amen. Siyempre, may pinagkatiwala sa iyo ang Lord, may pinagkatiwala sa akin ang Lord, nawasak yung, di ba? At ito'y pangalawang pagkakataon sa atin, di ba? Dapat huwag na natin maranasan nung nangyari sa kanila. Diba? Amen. Maglingkod na tayo, huwag na tayo mag-alibay sa Panginoon, huwag na natin hayaan na mangyari uli. Diba? Alam mo, mabigat yan sa isang leader. Mahirap maging leader. Pasan-pasan mo yan. Dahil lagi mo yung ipinapanalangin. Ito nga masaklap eh. Dahil kapag ang leader ang bumagsak na wala, baka hindi na pinapanalangin ang neto. Baka kinikismis pa. Di ba? Baka sinisisi pa. Di ba? Hindi na namin walang kwenta eh. Sablay pa lang. Dapat hindi ganun na ugali ng Kristiyano. Dapat ipinapanalangin. Darating ang time, darating ang Espiritu ng Kristo na Jesus sa buwan niya. At makikita natin sama-sama ulit tayo ng halik sa Panginoon. Kaya nga, pag dumating yung pagkakataon, bumisisa siya sa church na pinagkatiwala. Welcome siya. May bunga ng panalangin. Amen. Dahil makarinig ng amen. Na dapat tayo manalangin tayo sa Panginoon. Huwag tayo na patumpik-tumpik na. At tahan po natin. Huwag natin hintahin sa judgment. Kailangan ng gawa. Dapat maranasan natin. Ang paglapit sa Panginoon, Lord, ito na ako ngayon. Tatapin mo ko ng buko. Kasi ang Lord, di naman namimili mo. Ano ngayon? Tanggap ka ng Panginoon. Kapatid ko na rin ito. Tanggap ka. Kung mag-aano lang tayo ng buhay, magtitibanan lang tayo ng buhay. Sa atin lang lang dito. Ang hindi ng pinagdaanan ko. May pagkakataon, mga kapatid, kung pinago ko ng Lord, may huling pagkakataon, isang kabataan, bigla ko na siya. Pero pagpalo ko ng baril sa ulo niya, nakita ko yung anak ng lalaki sa kanya. Kasi nung amang
naparinig ko siya. Nagkakaroon ako sa sabi niya, ano po kasalanan ko? Makailangan lang ito. Simula po, nag-decision na ako malis. May mga pamamaraan na pa. Iba talaga pinag. Kaya ano, hindi ko sinasay pag-ilig ko. Kasi may mga pagkakataon na papasin mo na natin niya ako. Kasi iba ang ginawa sa akin ng Lord. Kaya sana kayo, ha? Naglilingkod na kayo eh. Gawin nyo na yung the best. Andiyan na kayo. Pumasok ka na kayo sa church. Gawin nyo na yung the best. Huwag yung sayangin. Di ba? Huwag yung sayangin. Kapatid, kung naririto, huwag tayo magpatumpok-tumpik na. Maglingkod tayo na totoo sa Panginoon. Marami mga tao sinisisi ang gobyerno. Tayo naman ang dahilan. Kaya lumalaganap ang virus dahil hindi sa pagsunog. Totoo naman yan eh. Ugali natin laging manis-manisi. Sisihin ang gobyerno. Di ba? Hanggang ngayon. Di ba? Mabuti nga kahit pa paano. Magkaroon na tayo ng kalayaan eh. No? Ang ilig tayo manisisi natin ang magulang natin. Kasi bakit pa ito naging magulang ko eh? Yung mga kaibigan ko, nakahiga sa magandang kama, magandang kwarto. Pampira, magulang to. Magulang ko ito, walang kwenta. Tutulog lang kami sa sahig. Di ba? Yung mga ganyang bata. Paano pa? Mahilig manisi. Diba? Tatay ko ito na singkero. Tandaan po natin, kahit ang magulang natin, ganyan, sablay. No, sino yung mga magulang dito na hindi pa mananampalataya? Huwag naman natin siya sisihin. Panalangin po natin sila. Pwede ba pakalinig ng email sa mga anak? Diba? Tandaan po natin, hindi nila kasalanan yan. Ginagamit sila ng kaaway para lalo ka ma-discourage. Di ba? Isa, sasayawin ka pa, pasit-pasit ka pa. Di ba? Kaya nga dapat nagbabago tayo, lalo na kapag Kristiyano, ang mga magulong natin, Kristiyano, lago tayo. Makakarinig ka na salitang ganito, pasit-pasit ka pa. Pag uwi mo ng bahay, demonyo ka naman. Di ba? Patay kang bata ka. Kaya pag narinig mo yan, patay kang bata ka. Meron ako na-disciple na isang kabataan. Sablay yung magulang niya. Tatay niya lalaki. Hindi ba sila? Pamilya. Nantay na bumalik. Panginoon. Naborn again siya. Naborn again siya. Tutulog siya sa church. Tapos siya na naging kasintahan ng malaking babae. Na boyfriend. Nasa ano nga niya sa amin. Bisa pag nagsisimba daw siya sinasabi siya ng tatay. Pasig-pasig pa ka. Pag-uwi ko, wala ka namang respeto sa akin. Hindi po, hindi ka pa. Ha? Saan ganyan tayo eh? Napakita natin. Kaya nga tayo nagsisimba eh. Kaya nga tayo naglilingkod sa Panginoon. Gawin natin karapat-dapat tayo. Kahit hindi ka tanggap-tanggap ang magulang natin. Ang mga mahal natin sa buhay. Pwede ba akong makarinig ng amen kahit masakit? Pahapalan natin ang Panginoon. Glory to God. Maraming mga tao hindi magbago kasi maraming mga bitbit hindi maisuko. Yan. Alam nyo, kaya maraming ano eh. May narinig ko sa ibang sekta. Gusto ko rito. Kasi dito, hindi ka mabaguhin dito. Yayaman ka pa rito. Dito, kung ano ka, tanggap ka nila. Kung lasinggero ka, pagpasok mo, welcome ka pa rin, lasinggero ka pa rin. Ha? Hindi ako magbabagit ng pangalan. Kung ano ka, ganun ka pa rin. Ano yun? Tapos, mararanasan mo ang pagpapala. Kasi tutulungan ka nila. Wow, sabi ko pa tayo ito. Diba? Kaya sana mga kapatid, umalis na tayo sa kinaugalian natin eh. Nag-alis na natin sambahan. Dapat naririto tayo, pakita naman natin sa sangkatauhan na ikaw ay binago ng Diyos. Pwede ba ako makarinig ng amen? Amen! Binago at tinaglay mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ayan ang makapagbabago sa iyo, yung galaw ng banal na Espiritu Santo. Kasi yan ang nagkukulpik sa iyo. Kaya kung hindi mo nararanasan yan, kapatid, iluhod mo yan sa Panginoon. Dapat ay nagkukulpik sa iyo. Kapag naranasan mo yan,
isa sa mga senyales na pinili ka ng Panginoon. Palakpakan ulit natin. Glory to God. At pangatlo't panghuli, decide to take immediate action. Desisyon ko. Kailangan yung mabilisan. Katulad nga nung lalaki paralitiko. Ngunit tinatulak tayo ng Panginoon dahil tinuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Glory to God. Yung text natin kanina. Hallelujah. Hindi natin hawak ang ating buhay. Sabi ko na kanina. Hindi mapoproteksyonan ng karangyaan ang ating buhay. Totoo po yun. Balikan ko po yung sinabi ko kanina, katulad dun sa paralan dito. Yung sinabi ng Lord na, tumayo ka. At ikaw ay tumayo. Yeah. Nais ng Panginoon, pag nagsalita ko ng Lord sa'yo, tumulbig ka. Tumugod ka na agad. Kasi biglang sa'yo ang Lord. Amen. Kasi mahal tayo ng Lord eh. Ayaw na tayong maparusahan na kasama ng sanlibutan, kapatid. Hindi na po biro ang ginagalawan natin ngayon. Tandaan po natin. Hindi na po ito biro. Iba na po ngayon ang galawan ngayon. Ibang-iba na ang galawan ngayon. Kaya dapat lalo tayo. Ang nais ng Panginoon kapag sinabihan ka ng Lord, Juan de la Cruz, bumangon ka! Sumunod ka na sa akin. Diba? Dapat tayo yung mananampalataya na titindig ka agad at susunod ka sa Diyos. Kaya iba na. May ipagagawa sa iyo ang Lord. Tandaan po natin ngayon, hindi pa lahat sa pamilya natin nakakakilala sa Lord. Di ba? Amen. Kapatid tulad rin ito, pinapanalangin niyo po ba sila? O ikaw yung Kristiyano, wala kang pakialam. Di ba? Di ba? Mga apo mo, pinapanalangin mo ba yan? Di ba? Kahit isang walang respeto sa iyo, pinapanalangin mo ba yan? Di ba? Dapat pinapanalangin mo yan. Kasi yung mga tao ngayon, pag nabago yan, di ba? Ang laki sa Panginoon yan, napakanahalaga sa Panginoon yan, ang laking papel sa Panginoon yan. Magte-testify yan eh. Binago ng Lord eh. Tatayo rito yan sa unahan. Wala akong kwentang tao, salbahe ako sa magulang ko. Binabastos ko nga ang magulang ko eh. Dumadaan nga ako sa magulang ko, di ko nga pinagbe-blessan eh. Sinusumbatan ko pa eh. Pero nang binago ako ng Lord sa pamamagitan ng kanyang habag, sa cross ng Kalbaryo, binigyan niya ako ng pagkakataon, eto ako ngayon tumatayo. Nagpupuri sa Panginoon, ibinibigay ang kanyang buhay naglilingkod. Napatunayan ko sa buhay sa sarili ko na makapangyarihan ng Lord. Palapakan nga natin ang Diyos. Amen. Sana ikaw yan, kapatid. Diba? Alam ko, bawat isa sa atin may testimony. Kung naririnig mo, nakakikita, ginoconvict ka man ngayon ang Lord. Sa pag-aaral natin ngayon, kapatid, ang nais ng Lord, tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Ang mensahe ng Panginoon ay napakahalaga. Iningatan ng maraming dekada para sa iyo, para sa akin. Sana sa lahat ng naririnig mong salita ngayon na binibitawan, magdesisyon ka na. Amen. At kailangan ng Panginoon ng mabilisang pagkilos. Amen. Ulitin ko. Hindi bukas. Hindi sa susunod ako. Alam niyo po, kung sa loob ng church lahat naglilipot, lahat gumagalaw, mag-bless ko ng Panginoon. Amen. Lord. Yung talapakan natin na Lord. Ang tagumpay mga kapatid, magbubula sa Panginoon, dadaloy sa atin lahat. Lord. Na magkaroon ka ng part sa bahay. No? Napakasarap na magkaroon ka ng part dito. Amen.
Lalo na magdala ka ng kaluluwa, napakasarap kami. Salamat sa akin sa Exposure Ministry Family. Magkaroon ako ng part dito, nagdala ko pamilya. Amen? Lord. Yung anak ko kanina, may conversation kami kagabi, kami umaga. Sabi ng Daddy, lipat ako doon sa amin ng church dati. So the Lord is my shepherd. Ang daming offer sa akin ng ministry. Sabi sa kanya na, antayin mo muna si Daddy. Pag muna sa akin, mahirap yung iwahiwalay. Yung isa, nabibito sa church. Yung isa, ito isama-sama. Antayin mo si Daddy. Amen. Pagtapos ng COVID-19, isipin ka yung biyaya ko tama. Ayos lang. Ha? Pinukumbik na ako ng doon eh. Gusto ko na magpagkalit sa atin. Tapos tayo gano'n. Kaya sabi ko sa kanya, hiramin mo lang eh. Dito ka muna sa church. Amen. Gagamitin ka rito. Gamit na gamit mo. Amen. Bumikila. Sign lang naman. Bumikila. Dapat tayo gano'n. Dapat ang panalangin natin sa Panginoon, Lord. Gamitin mo naman ako. Kaya, napakasarap na mayroong ministeryo sa Lord. Napakasarap po yan. Napakasarap na, kasi ito po yung ministeryo, ito yung doon nilalagay, parang bago po yan. Doon nilalagay yung kagalakan. Di ba? Dahil nakikita mo pag nagbiministry ka, masaya ka. Di ba? Amen. Lalo na kapag totoo ka, nagbiministeryo sa Panginoon, hindi sa tao, sa Diyos, na masaya ka. Di ba? Amen. Nilalagyan ka ng kagalakan ng Lord. Yung ministeryo na pinagkatiwala sa iyo, nilalagyan ng deposito ng kagalakan ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya sana na ito, diba? Makapag-ministeryo tayo ngayon. Kaya nga buti, salamat ngayon, magsisimula yung disciples of leadership niyo sa church. Nataloy po sa ating lahat yan. Magsisimula muna sa kanila. At sana, magpasako po tayo. Amen? Amen. Para maituro din natin sa pamilya natin. Amen? Amen. Ha? Sino rito nag-Bible study sa pamilya niya? Diba? Amen. Diba? Alam niyo po yung mga baby na yan, napakalaga yung mga baby na yan, mga cute na baby na yan. Kahit hindi pa yung nakakaunawa, binabasahan ko yan ng Bible. Kasi may spirit yan eh. Lalaki yan magiging tagapaglikod ng Lord. Amen. Alam niyo po yung anak ko, yung balit si Kia. Kaya ko po sa sinasabi. Ginagamit siya ng Lord, pinaulang. Pag nananalangin kami, matandahin, kailangan nakapapakiti mong pangalan. Pag meron kang hindi napakita, sinabi ko lang in Jesus' name, magre-react yan. Daddy, si Tito Pastor pa. Tito Pastor pa. Sininang pa. Sininong pa. Sinunod yung pa. Ang dami niyang pinapagin. Sinunod ang dami. Bisa pa, lalo na pagkantong-antong na ako. Amen. Naku po, huwag ka, pauulit ang panalangin. Tapos pag siya, meron din siya, sikihan pa ako pa na. Tapos pag sinabi ko na, good night, Jesus. So siya na yung magpapatuloy. Good night, Lord. Yung kanya, good night, Holy Spirit. Good night, Spirit. Nabibigkas pa. Lagyan natin, taliman natin. Kaya ito po ako sana. Kaya kahapon po, meron po siya trataso. Pag-ibo ko sa kanya, at tayo mo ako. Manalangin tayo. Binigay mo siya sa akin. Binigay mo siya sa akin ng malakas. At darating ang tayo magiging tagapaglit ko. Kaya huwag mo kaya na manatili ito sa pangalan ng Jesus. Praise God kayo. Sigla na ka naman. Lapangan mo. Hindi ko makayayangay tumayo. Kasi papatuloy po tayo sa isang kasi. Thank you, Lord. Kaya ko yung music team. Tugtog tayo. Tugtog tayo ng isang worship. Mananalangin ako kapatid dahil sa pagtatapos tayo.
Sana nagkaroon ko ng aral sa bawat isa. Amen. Huwag natin sayangin ang pagkakataon ng binibigyan ng Lord. Huwag mo sabihin na marami namang pagkakataon eh. May paano uhuli na. Diba? Kaya sana kapatid, mananalangin ako. Manalangin ka rin. Ikaw marinig na namin. Amen. Lahat ng balakid sa'yo, laman yan. Maramdaman yan, ugali pa yan. O mapagkatuliran kang tao. O marami kang dahilan. Kaya, itaas mo sa Panginoon yan. Yan na natin sa panalangin. Amen. Habang umangat na po yung ating worship niya. Glory to God. Praise God. Marabasaya ang pabasa. Kapatid, ulitin ko. Sinag-challenge tayo ng Panginoon. Lahat na. Magkaroon tayo ng safety. Sa nangyari sa atin ngayon sa COVID-19, binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng bilang Panginoon. Sana sa pagkakataon ito, maging makabuluhan ka sa pamilya mo. Maging makabuluhan ka sa kaibigan mo. Maging makabuluhan ka sa trabaho mo, sa kapwa mo, sa trabahador. Maging makabuluhan ka sa ministeryo mo, maging makabuluhan ka sa church sa pinagkatiwala sa'yo. Kapatid, ito na ang panahon ng tamang paglilingkod. Yung pamilya mo, ipanalangin mo. Kung naiiyak ang ipanalangin sila, panalangin mo sila o sila natutulog. Na kumilos sa kanila ang Panginoon. Marami ng history na nabago dahil pinapanalangin ng kanilang mga mahal sa buhay habang sila'y natutulog. Dumating ang pagkakataon, nagising sila sa isang panalangin na mahal nila sa buhay na meron palang malasakit at pagmamahal sa Kanya. Alam niyo po, ang mga tao ngayon ay nabago. Alam niyo po, ang mga tao ngayon ay ginagamit na ng Panginoon. Nagkaroon ng ministeryo, masela ng ministeryo, ginagamit ng Lord. Kaya napakahalaga, kapatid, ikaw at ako maging instrumento ka ng Lord. Narinig mo, mensaheng ito ngayon na, kapatid. Taglayin mo ang kapangyarihan ng Lord. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo, pwede ba inastatin natin dalawang kamay? Simula na magpapakumbaba sa Kanya. Lord, batid mo, Panginoon, ang pangangailangan na yung mga lingkod. Salamat na hindi kami
pangalan ng Espiritu ng katagumpayan. Yes, salamat. Espiritu ng kaligtasan sa bawat pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, alalahanin mo aming pamilya. Alalahanin mo aming mga mahal sa buhay. Sa iyong pagbabalik, Panginoon. Nais namin na sila'y makasama mo. Makasama namin, Panginoon mo. Nakasama namin ang iyong mga anghel na magpupuri sa iyo. Salamat sa Espiritu ng pagkakataon, Panginoon. Katulad ng lalaki 38 taong may karamdaman. 30 taon, 38 taon na inalipin ang karamdaman. Pero ikaw ang Lord na nagbigay ng pagkakataon. Pinagaling mo! Lord, ganun din kami, Panginoon. Ganun din ang aming pamilya. Ganun din ang aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo kaming bigyan ng Espiritu ng pagkakataon. Pagkakataon na kami gagaling sa aming karamdaman. Gagaling na magiging maayos sa aming pag-uugali. Gagaling na kami magpapasako sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Espiritu ng pagtanggap, Panginoon, ngayong umaga. Salamat sa Espiritu ng kapuspusan ng iyong salita. Kapuspusan ng paggalaw ng banal na Espiritu Santo. Salamat sa music ministry. Salamat sa mga miyembro, Panginoon. Salamat sa mga batang pinagkatiwala mo. Salamat sa mga sanggol na nandito ngayong umaga. Patuloy na ang kagalagan, kalwalhatian ay patuloy na ang pangalan